Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Parang kilala ko yun ha. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections Correct. on 20. Magandang hapon po sa ating lahat at heto na nga no, pag-usapan natin yung trip ni BBM doon sa kanyang SONA. Patungkol po dyan, nag-trending yung rocket na yan eh. Magla-launch raw ng rocket itong Pilipinas sa 2027. Yan, pambubudol na naman. Bakit ko nasabing pambubudol? Yan ang tanong, bakit ko nasabing pambubudol? Hindi mo nga kaya na gawing 20 pesos per kilo yung bigas, namimigay ka lang, di ba? Tapos magla-launch ka pa ng rocket sa 2027? Anong trip yan, BBM? Mamaya pag-usapan natin yung trip niya ha. At ito, ito'y patungkol pa rin sa SONA ni Bongbong Marcos. Nag-react na po itong si Professor Malu Tiquia at yan po ang ating pakikinggan kung ano ang reaksyon ni Malu kung na-deliver ba ni BBM yung tamang mensahe sa taong bayan. May nagbago ba? Ang tanong dyan, ano ba ang vision ni BBM? Kaya pa ba hanggang 2028 ito? Wala lustay na ang wala nang pera ang Pilipinas. At last but not the least, atin pong pakinggan ang ating minamahal na future President, Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang interview doon kay Alvin sa Hague. Kasi nandun siya ngayon sa Hague. Bumisita na naman siya kay Tatay Digong. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin kasi meron po mga maiinit na reaction itong si VP Sara patungkol kay BBM sa kanyang SONA, no? Bagong lahat, bago natin ito ipagpatuloy, paki-like, paki-share itong ating video kasi para naman ito kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? Tapos, bago natin simulan, as always promise, everyday babati ako sa mga loyal na mga nanunood dito sa Donmar TV, yung ating mga kapwa kababayan, kapwa DDS. Ayan, maraming salamat. Berlita Kayanong, good morning Donmar, God bless you, watching you from Digos, Davao del Sur. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Digos, Davao del Sur. Good morning rin sa iyo, Ma'am Berlita. Ayan, hapon na ngayon dito sa amin pero good morning pa rin. Thank you, Ma'am Berlita. Tata Fernandez. Ay, Tata, good morning Donmar, my favorite vlogger. Lagi akong nanonood sa iyo, watching from Surigao City. Ay, thank you po naman sa pagiging taga-subaybay dito sa ating programa at favorite vlogger mo pa ako. Tata Fernandez, I love you. Mayong hapon, good afternoon, good morning, good evening. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Surigao City. Ayan, Tata Fernandez, God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Rimiter Teresa, good morning Donmar TV, watching from Malaysia. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia. Solid Duterte, ayan, kamay na bakal at malasakit. Ayan, Rimiter, thank you very much. Thank you sa inyo. Kasi itong comment na ito, yung kaninang umaga ito na vlog ko kasi nag-good morning sila. Jonel Humagdao o Jumagdao, watching from Bataan, Donmar TV. Ayan, kumusta na yung Bataan power plant dyan? Natagumpay ba yun? Oy, shout out sa mga taga Bataan dyan. Jonel, God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Maraming salamat. Nida Origenes. Good morning Donmar, watching from Bukidnon. Ayan, shout out sa mga kababayan natin sa Bukidnon. Ma'am Nida, thank you Ma'am Nida. I love you. Okay. Eto po, no? Unahin muna natin itong trip ni BBM. Ayan. Ibinalita ito ng Bilyonaryo News at lakihan natin ito para
mabasa ninyong lahat. Ayan. Bilyonaryo News Channel, rocket launching soon? Alam nyo, sa totoo lang, kayo mga kababayan ko dito sa Donmar TV, ha? Ako na ang unang-unang magsabi sa inyo nito. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong masyadong maniwala. Ganun na lang, ha? Huwag kayong masyadong maniwala. Alam ko, itong ating presidente is very optimistic. Talagang nag-iisip raw siya. Pero BBM, hindi naman yan pwedeng ipagmayabang mo. Nagmamayabang ka nga sa 20 pesos per kilo na bigas, hindi mo nga kaya yon, ha? Ito pa kaya rocket launching soon? Ano kayang rocket? Ano kaya klaseng rocket ito? Kasi yung Amerika may NASA, NASA. NASA, nagpapalipad ng rocket. Ito, Pilipinas, meron rin tayong NASA. NASA maleta. Well, abot bibim, yawa ka. Ay, kung ang Amerika merong NASA, tayo naman merong NASA maleta. Rocket launching. Baka yung spelling ng rocket mo is R-A-K-E-T. Rocket. Rocket sa maleta? Nangraraket kayo, ha? Raraket raw sila sa 2027. Ay, nako. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. announced that the Philippines is set to conduct a rocket launch test in 2027, with Cagayan designated as the site of the country's first space port. During his State of the Nation address, Marcos said that the Philippines will collaborate with South Korean Aerospace Company for the initiative. Gagamit ka pala ng ibang bansa kung matutuloy man ito. Pero alam ko, sinali niya ito kasi wala kasing pasabog siya sa kanyang zona eh. Puros kasi palpak. Walang infrastructures. Corruption lang ang laging naiisip ng taong bayan. Sinali na niya ito. Alam ko namang hindi ito mangyari. Postahan tayo. Postahan tayo. Hindi ito mangyayari. Hindi nga nangyari yung 20 pesos per kilo. Sabi niya, we are going to launch a rocket into space. Parang litaw na litaw yung sabog na sabog yung utak. Litaw na litaw yung utak. Ano kayang trip ito? Yeah. President Ferdinand Marcos. Ito na, ako na mismo magsabi sa inyo, huwag kayong masyadong maniwala. Yun lang ang sa aking, ay nako, ewan ko na lang. Ito, panoorin natin si, in-interview kasi ito ni Ted Filon, itong si Professor Malutikia. Maganda itong si Professor Malutikia analysis sa, is a breakdown of the SONA of BBM, kung maganda ba yung SONA niya, napahiya ba siya sa korupsyon, totoo ba yung sinabi niya kay Martin Romualdez na propaganda na naman yan, bubuduli na naman tayo dyan. Kausapin lang natin si Ma'am Malu Tequia para po sa kanya pong take dito po sa nangyaring SONA kahapon ni Pangulong Marcos Jr. Professor Malu Tequia, ang founder nga po ng Publicus Asia. Professor, Yes. good morning. Opo, tinatawagan natin siya ngayon. Ayan na siya. Professor. Good morning, DJ Chacha. Good morning, Manong Ted. Hello, Magandang umaga Ma. sa inyong mga nanonood at tagapakinig. Hello, Naku, Ma'am thank you, Malu. ma'am. Good morning. Okay, gotcha. Thank you po for being on the show. Ma'am, ano pong reaksyon ninyo sa naging SONA nga po ng Pangulong Marcos Jr. kahapon? Well, wala namang bago dun sa sinabi niya. Parang ang lumalabas, walang vision, speech, it's all resibo. Ito na yung nagawa. Walang vision, ha? Ito yung gagawin. Sinabi niya sa isang statement niya na
hindi na reactive ang administrasyon, proactive na. In fact, he introduced the word predictive. No, napakahirap tingnan yung lente ng kanyang SONA dahil ang background niyan nauungos nga yung trust, yung tiwala at saka approval rating. So dun sa ganung background, he had really to be quite direct. So dun pa lang sa umpisa, nakita natin na talagang pinersonal na niya yung accountability at sinabi niya hindi siya presidente sa pamilya. So that actually was the real story of the SONA. Ngayon, titingnan natin kasi sinabi niya it's up to the Ombudsman and the National Prosecution Service to seek Hindi na ako naniniwala dyan. redress on the issue of the flood control. Tapos meron siya doon sinabi na move on na tayo. Kasi 5,500 flood control projects, nagmamayabang siya noong 2024. Hindi nangyari. Palpak. Pagka 2025 pala yun. 2024. 2025, sabi niya, mahiya naman kayo. Hulihin lahat ng mga corrupt nangyari ba? Wala pa rin. Ngayon, sasabihin niya, Martin Romualdez, masakit man sa kanya, yung kanyang pinsan, ganyan. Hindi pa rin ako maniniwala dyan. Tapos na kami, Tapos na kaming naniwala noon. Hindi makaka-move on ang mga Pilipino hanggat hindi natin nasasarhan yung issue ng flood control. Tama. Kasi napakalaking pondo yung nawala. Correct. Cartoons make Hoy. complex ideas easy Ayan, to ayan. understand Skip. and are incredibly effective in teaching. In fact, dun sa speech niya, merong contradictory kasi sinabi niya may 250 billion ang nabawi. Pero 800 million lamang ang nabalik sa treasury. So that's a low 32%, 0.32%. So kung talagang seryoso yung effort, dapat yung nabawi reflected na yon sa treasury natin, no? Pero hindi ganoon ang nangyayari. Tapos sinabi nga niya na here's what I have done and I will intend to finish. So incremental yung mga nagawa na niya. Hindi, kung i-compare mo yung from the first SONA to the fourth SONA na vision, na may malalaking proyekto at malalaking mga salita, ito talagang incremental lamang using yung ito ang mga nagawa ko. Pero pag titingnan mo, sa magkakaroon ngayon ng fact-checking kasi dun sa education, parang hindi naman daw totoo na ganon lumaki yung sweldo, nagbigay ng smart screen, ng laptop, etc. So, titingnan natin yan isa-isa kahit dun sa MRT7, partial completion targeted 2027, pero ang full completion yun, 2028. Dun sa adoption ng electric vehicles, sabi niya 50%, pero adoption goal nun sa 2040. So, meron siyang mga sinasabi na kailangan ma-fact check para talaga makita ano ba talaga ang nangyari. Pang-apat, siguro makita mo yung political fraction, DJ Chacha, no? Nakita natin na yung mismong kapatid ng Pangulo nagkomentaryo, hindi pumunta at nagkomentaryo at magbibigay yata ng kontrasona mamaya. So, ang kabuuan nun, merong sinabi tungkol sa corruption pero parang walang accountability na sa institusyon at kung hahabulin ang accountability, iyon ay nasa ombudsman at nasa prosecutorial arm ng DOJ. Titingnan rin natin, nakita natin sa mga iba't ibang surveys na ang number one na issue na linalagay ng tao ay corruption at saka economy. Di ba? Pina-survey yun eh. Yung impeachment pinakalas na hindi interesado yung taong bayan. Ang unang pinaka-interest na gustong mangyari ng tao, yung corruption. O, tingnan lang natin kung magagawa yan ni BBM na mapakulong niya. Iba yung kinulong eh. Kalaban yung kinulong eh. Yeah. So, kung natugunan ba? Natugunan naman. At may mga sinabi siya sa kanyang SONA. Pero titingnan natin, nagawa ba?
Kasi iba yung sinabi mo at iba yung ginawa. So, ang nakikita natin dito sa administrasyon, may trust deficit at yung execution napakabagal. So, tingnan natin kung ano mangyayari in the succeeding days. Okay, so Prof, gaya po ng iba, no, ang iniisip ay sa haba, no, sa litanya ng mga umano ay nagawa na ng kanyang panunungkulan, sa kanyang panunungkulan, at yung detalye, no, ng mga ayuda tungkol din sa MAIFIP, etc. Bakit yung kanyang trust, no, at saka approval ratings ay sumasadsad? Parang may disconnect nga. Kayo po, ano pong inyong kaisipan doon? Oo, nag-agree ako doon, Manong Ted, no? Talagang may disconnect kasi parang doon sa SONA, sinasabi niya na ito yung ginawa ko. Again, babalik tayo sa communication, no? Kung meron kang spokesperson na katulad ng spokesperson ngayon na hindi, dapat ito kasi mga report niya, yung resibo, sinasabi yun ng spokesperson para vision, no? Ang nangyayari. Kasi spokesperson na rin siya eh. Tagapagbalita na rin siya eh. Napakahalaga ng SONA, ng fifth SONA. Kasi sa fifth SONA, dito na lang siya maglalagay ng mga baitang o brick by brick kung ano ang legacy niya sa sixth SONA. No? Sa sixth SONA, pamamaalam na yon at saka pagtatahi ng nagawa. Pero Anong pamamaalam? Malupot. Sir, Mamalo. Ko po'y natatakot yan sa sinabi mong pamamaalam, ha? Delikado yan. itong fifth SONA, makikita mo, hindi nasasabi ng maayos ng spokes yung mga resibo na kliniklaim niya ngayon. So, kaya na-erode yung trust. Kasi hindi inaalam. Yung spokes kasi, dapat siya ang nag-amplify at nagsasabi ano ang nagawa. Ang ginawa ng spokesperson, inaway na lahat ng mga nagkikriticize instead na magre-report. Hindi propaganda o hindi attack dog laban sa kalaban. Kaya nakita mo yung break ng mga surveys, kahit magkakaiba ang methodology, kahit magkakaiba ang panahon, yung trend o yung pattern nakikita mo, dumadaos-os. So, napakahirap gawin ang mga dapat niyang gawin kung yan ay dumadaos-os. Idadagdag ko lang ito ang SONA na wala siyang sinabi na legislative agenda. Hindi direct na ino-orderan ko ang Senado, ang House of Representatives. Maganda yung pinag-uusapan nyo kanina doon sa Meralco Tama ka, Ted, hindi naman yun pwedeng just sinabi na wala na yaang System loss. kaagad mawawala. Yun ang kailangan ma-explain sa taong bayan. Maraming sinabi, may resibo, pero marami rin siyang sinabi na hindi executive lang ang makakagawa. Kung titingnan mo dyan yung resibo ng Meralco, may 4 dyan na parang ginawang collection agency ang Meralco. Dahil hindi makolekt ng I don't know, ng administration probably, kaya meron kang sa 4Ps, meron ka sa senior citizen, meron kang yung Lifeline rate, no? Lifeline yan, oo. No? So pag tiningnan mo, sino nagbabayad yan? Nagbabayad tayong lahat. Tapos kinokolekt, tapos binibigay. Kaya nga maganda yung discussion nyo na parang ang SONA naging executive lamang at walang mention doon sa role ng both chambers, no? Makikita mo doon yung disconnect. Kasi may tinatawag doon may political inflection point. Malapit na kasi ang eleksyon So hindi mo kabisado amin ba yan? At parte ng corruption issue ay yung both chambers of Congress. So, hindi ko alam kung by design, in-avoid niya at inako niya. Parang lumalabas, this is a strong presidency na lahat
siya. Napakahirap noon. Kasi alam naman natin na walang uusad kung hindi i-approve in terms of policy, no? Opo. Well, kanya naman sinasabi na Congress, amyandahan nyo na yung EPIRA law, no? Yun, ang ginamit nga niya is hindi request, no? Ang sabi niya, ordered, yun ang kanya sinasabi. So siguro, yun po ang binabanggit nyo na isa sa mga legislative agenda ng ngayon po ay second regular session, Ma'am Malu. Puntahan ko lang, ma'am, yung sinasabi nyo nga na disconnect. Ang dami po, litanya ng mga nagawa, ginagawa, tapos sumasadsad yung kanyang trust at saka approval ratings. At ibinanggit nyo na yung mga tao sa mga survey, ang hinihintay ay talaga yung laban against corruption. Hindi kaya din na nabitin ang marami doon sa kanyang ilang linya lamang tungkol po sa flood control scandal at naghihintay talaga ang tao na actual na hindi lang isa, dalawa, tatlo, sa dami ng involved dito na talagang makitang nakakulong. Prof. Alam mo, Manong Ted, nagulat ako na sa una palang pasok nung kanyang SONA, yung kaagad ang in-address niya. So, politically, it was good dahil in-address niya yung elephant in the room. Pero in terms of programmatic as well as really carrying the issue on the anti-corruption, hindi. Kasi parang ang sinabi lang niya, oo, sasagutin ko yung sa pamilya ko. But that is already an admittance na pamilya, no? Hindi ko alam what made him do that, considering ang sabi siya ang nagsulat niyan. Usually kasi may build up eh. So makita mo, pagpasok niya yung kaagad ang sinagot. Yung issue tungkol kay former Speaker Martin Romualdez, at makikita mo yung reaksyon ng tao, very tepid. So we were thinking na pag sabi niyang ganon, there will be a series of anti-corruption measures. Pero essentially, rinap up niya na hindi ako pangulo ng pamilya ko, hindi ako pangulo ng relative ko. At sinabi niya na ang ombudsman na lamang at yung isa. No mention of the ICI, no mention of the partial report kasi of palpak yun Senator Lacson, no mention of the individuals na nakakulong, no? Parang gusto niya, ang tingin ko parang gusto niyang tapusin na yung issue na yon when it comes to Speaker Martin Romualdez. But we will see kasi ang tagal na nung public investigation, di ba? Ng ombudsman dyan sa issue niya. Nakita natin yung 68-page na petition, pero the fact na hindi pa na-file, no? Makikita rin natin dun yung plunder at saka yung mga paglabas ng pera, pero wala pang kaso na file. Sige po. So, ito pong remaining niya, no? Kasi ang next SONA po, last na SONA po nga na niya, no? And then less than 2 years na lang po siya. So, ano po ang basa ninyo? Talaga bang napaka-crucial nung kaso nung Martin Romualdez? Kasi maaring mag-file ang ombudsman, ma-dismiss o kaya hayaan siya mag-bail, no, kung mahina ang ebidensya. Talaga bang critical ngayon? Ito ba yung talagang make or break sa image ni Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang liderato? Kung yung Martin Romualdez mapakulong niya talaga, as in mapakulong, no bail, at maglitis po, magkaroon ng fair trial habang siya nanunungkulan, o mag-iiba talaga kapag kinasuhan si Martin, wala palang ebidensya o makapagpiyansa ho at di siya makaranas po ng rehas? Alam mo, Manong Ted, release niya yung ante kung malabnaw yung kasong ifa-file at makalabas, magagalit ang taong bayan. Kasi release na niya na parang sinabi niya ang mastermind, without saying ang mastermind. Pero nandun na yung direksyon, no? Hindi rin whether makulong siya o hindi yun katapusan kasi may mga personalities na hindi naging accountable sa proseso.
at ang gusto ng taong bayan, malaman ano ba talaga nangyari. Specific dyan, si Secretary Pangandaman na siya lang ang makakapagsabi nung SARO at Notice of Cash Allocation na lumabas, no? At yung ding Bersamin, no? So hindi buo yung storya. Parang gustong iwalis na sa ilalim ng rug yung ibang mga personalities. In fact, na-recycle yung iba. Pero ang pakiwari ko, ang tingin niya, it will end with Speaker Martin Romualdez. Merong isang study na ang mga tao gustong malaman anong connection ng mga naalis na nag-resign. So hindi siya do it all na makulong si Speaker Martin. That's it. Kailangan mabalik yung pondo, kailangan malaman ng taong bayan ano nangyari, kasi hindi tayo makakapag-institute ng accountability measures sa budget hanggat hindi natin nalaman paano nangyari yan. Critical yung desisyon ng oral arguments ng Supreme Court. So lahat ito bubuo ng sitwasyon na ano ba talaga nangyari. Okay, so kumbaga parang precursor lang si Mr. Romualdez sa pangkalahatan kaninyo na sinasabi na inaabangan Ine-generalize. ng taong bayan. Okay. That's right. So Prof. Malu, salamat po sa inyo pong panahon na binigay po sa amin. Ayan, no? So, yan po ang pananaw ni Ma'am Malu Tiquia. Ngayon naman, punta naman tayo kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito po, panoorin natin. Maganda ito. Ito yung reaction ni VP Sara sa SONA ni BBM. Vice President Inday Sara Duterte, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay. Walang problema. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya. Wala mo siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang gusto lang, naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am, mga wala pa nag 3 o'clock. 1:30, 2:30. Saan oras naman di ay? 2:44 pa, ma'am. Balik niya ang oras mo. Sa? 2:44 pa, ma'am. 2:44, so 15 minutes early. Mga 20. Wala akong kabantay. Wala akong kabantay. Okay. Actually. But everything is okay naman so far, ma'am. Mo, dating nga nito, no? Wala ka, VP. Actually, nag-chismis magod mi ni Pierre ni kaganina. Tapos, sulti na ang security na I have to go I have to go. And then, PRD requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Basta na siya lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talaga ang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face-to-face na, ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey
Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Correct. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan. Sabi na ng Dilawan na sa aking mga kasamahan sa OVP. si Gadon, sabi niya, binayaran. Gadon! Pre sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Philippines. Tama. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? From SONA to beauty and wellness. Akit puti. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong, ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo, ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Actually, mas, ma'am. Mas grabe. Yes. Wala naman kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi nga. kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. kaya siya kapag Guilty, mapunta ka na. pag Ma'am, wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Parang kilala ko yun ha. So, wala naman nagbago sa akin ma'am simula nung 2022. In fact, before 2022. Pareho lang yun. Yun lang na meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga Sunblock, ma'am. Oo, meron ng mga yung sinusulat ng dermatologist na skincare. Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes, oo. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC and this is a Free Duterte Now rally and we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. Correct.
And then sabi niya, Sasabihin na naman ni yan ang Auntie Claire na gusto niya. pamumulitika. But I warned him that it will not help his case and he said no, okay na. Kung ano yung gusto niya. And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? On that note, din, no, I am truly blessed kasi simula nung 2016 hanggang 2019, midterm elections ng presidency ni PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, oh, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako, tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from being the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs and projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun ang ginagawa namin. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo po ang suporta namin sa 2028. Duterte! Dapat tayo maging mapagmatyan, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections Correct. on 2028. Just keep Kaya, praying, ma'am. kaya Nakakatakot yes yan. ma'am, yung una, dasal, tapos pangalawa, kailangan talaga tayo makilahok, makialam, umuna sa ginagawa ng administrasyon. Maraming salamat. Question ka? One question. Last year sana po ni PBBM, nabanggit po niya yung mahiya naman kayo. And then according to him, ma'am, he's the na nag-expose about corruption, especially po sa flood control scheme. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon yung mga nakaraan, ang may nagawa tungkol dito. Siya lang daw po ang may mga napakulong and then may na-frozen na asset. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. Correct. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions. Na alam mo yung NEP mo hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi
na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. And ma'am, kanina sa SONA po niya, nabanggit po niya na malapit na daw, or kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang magsiserve na po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect na makulong yung Pinsan. dating speaker o mga members ng House Bodol of yan. Representatives. Wag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Correct. Diba? O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Wala siyang, hindi niya tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan Pwede naman hindi to pa rin yan, Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba? Hindi. May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. Correct. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng sina? Correct. VP Inday, maraming salamat po, ma'am. Picture na ta, ma'am. Vice President Inday Sara Duterte, yan yung welcome back full, to the Netherlands. Kamusta po? Latest interview ni VP Sara. Okay? Mag-comment po kayo sa inyong reaksyon sa nakikita nyong interview ha. Basahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.